mapagpalang gabi po sa ating pong lahat. Once again, we would like to welcome you in our show, The Preparation! Amen! Magandang gabi, Huya Sir! Brother Tony, good evening. And the Amen. question is, how to be fit to work? Amen! Yun. Fit to work. Maaga yan, sir, ha? Yun. Napakaagang Good evening, kasama. Sister Sai. Good evening, sir. Sister Rona, and of course, Sister Master Ara. Good evening po sa inyo lahat. Yun. Amen, amen. At sa ating mga taga-subaybay na nakalago na ngayon, good evening to all of you early viewers. Magandang gabi sa inyo. Amen, amen. Kaya po sa lahat po ng mga nanonood po ngayon, ito na po yung pagkakataon po natin na mag-relax tayo at makinig tayo ng ating pong programa ngayon. It is a great weekender show ng ating pong programa for this week. No, kaya mga kapatid, sa lahat ng mga kagrupo natin ng team preparation, naway makita namin kayo sa comment section at isa rin po na kayo na nakikita po namin na nag-share din po ng link and also input regarding sa pinag-uusapan po natin. Kaya sa lahat po na nanonood po ngayon pong gabi, sigurado marami tayong matututunan ngayon pong gabi. Shoutout po muna tayo bago tayo magsimula. Ma'am Ara. Ayun, thank you so much po, Sir Tony. At syempre sa lahat, muli magandang gabi po sa ating team preparation at sa mga nanonood na po sa Facebook Live at ganun din po sa ating live audience, sir. Good evening po sa inyong lahat. Marami po tayong mga kasamahan po dito na hindi lang nakikita, pero marami po tayo. Oo, hindi lang nakikita. Tama yan. At ganun din po, syempre, yung mga nakikita naman natin sa Facebook Live, kasama na po natin ngayong gabi. Nakita ko na po si Ma'am Pauline Gumabay Hi, Pauline. from Japan. Hello, Pauline. At Hello ganun pa. din po kay Ma'am Sigurado Joy. nakikita ko yan si Pauline. Ay, opo. Ganon din po kay Ma'am Joy Estolonio, kay Sir J.R. Louis Ruiz. Good evening. At ganon din po kay Sir Ranidel Krampatanta, kay Ma'am Jerilyn Fernandez. Good evening po kay Ma'am Asmin Abanto at syempre si Wawa's Channel, Ma'am Cecilia Ampig. Good Hi, evening po. Mami. At Cecil. ganon din po kasama na natin si Ma'am Altea Mendoza Angana. Magandang gabi po. At si Ma'am Flor Solomon. Good Hello evening po, po. Ma'am Kasama Flor. na po natin. Hello, Ma'am Flor. At ganoon din si Raysters Tamaria. Ayan, Santa Maria yata. Nag-isa pala, sorry. At ganoon din po si Ma'am Reyda, si Pastor Marlon Disu, kasama na rin po Sir natin. Marlon, sir. At ganoon din po si Cyrot, non-solo. Kasamahan natin to, sir, sa Team Yeah, Prep, Team si Ma'am Prep. Cyrot. At Amen. ganoon din po si Ma'am Maricel Menchavez. At syempre, kasama rin natin yung ating interpreter at the same time nanonood siya. Nag-comment, good evening, Team Prep, from Ma'am Yun, amen. Leia. At Ay. ganoon din po si Sir Sam mula sa BAA. Good evening po. At si Sir Janil, kasama na rin po natin. At si Ma'am Jem, kasama na rin po natin. And of course, si Sir Richie Lagod mula po sa Caloocan. At ganoon din po, shoutout na po sa lahat dyan ng mga Team Fearless, Team Purposeful, Team Steadfast, at Team Patient. Ayan, manood na po tayo. It's time for us po para makinig sa ating programang The Preparation. At panigurado po, marami po tayo at mabubusog po tayo ngayong gabi sa mga Amen. prinsipyo mapakinggan natin. Ayan, at meron pa pong ibabatiin, sir, si Ma'am Cyril. Ayan, thank you, Ma'am Ara. Gusto ko pong batiin ang aming area Southeast family, lahat ng mga fathers and mothers, at syempre yung mga young people. Yan, manood po kayo, mga young ladies and young men ng Southeast. At syempre gusto ko rin batiin yung aking, si Ate Bubbles, nanonood din siya, nakita ko. Yo, Hello. Hello, Ate Bubbles, Babs. shout out to you, Bubbles. Good evening, Bubbles. Ayan, good evening, Ate. At si Ma'am Joanne, nakita ko, nanonood din siya. At syempre dito si Ma'am Yani Lacson, nanonood din. Jera Marmita, hello po. At syempre si Ma'am Christy Trinidad. Yun! Yun Sa na. live Live audience for tonight. Ayun. At si Preacher Rico Formanes, good evening, sir. Pati po kay Ma'am Ruth, good evening po. At syempre gusto ko rin pong batiin ang mga iba pang nag-shout out, mag-hashtag kayo sa mga team preparation. Please, i-comment nyo po yung inyong team at tignan natin kung sino ang pinakamaraming team. Yeah, maganda na yan. Tingnan natin makikinig. mamaya. Oo, Amen. ayan. At syempre, gusto ko rin batiin lahat ng team patient, nabanggit ko na kanina, magsama-sama tayong mabusog ngayong gabi. Ayan. Yun! Yes, Ma'am Rona! Ayun, maayong gabi natong tanan. And of course, West Bank family at ang ating Ascom boys and Ascom girls dyan. Good evening. Shout out to dyan lahat sa ASCOM. Keep tuning in. Yun, and kasama na din natin ngayon si Ma'am Tang, si Sir George, Man, at Sir si George. Ma'am Noyce. Oo, present sir, maaga Yes, pa. nag-hashtag na sila. Ayun. Oo, at ang lahat ng mga viewers namin ngayon, may hindi man kami mabasa, maayong gabiin natong tanan. At sabi nga ng dalawa kong kasama dito, mabubusog tayo. Kaya
huwag kayong aalis. Amen. Pag si Ma'am Say nagsabing mabubusog, naniniwala Kakaiba talaga yun. ako. Maniniwala silang lahat. Yes, sir. Yun. Amen, amen. And of course, bigyan din po natin ng pagkakataon na mag-shoutout si Huya. Baka may mga nais din po siyang batiin. Lahat naman na bigyan ko ng link na nakapaglagon. Keep passing the link and keep tuning in. And I know for tonight, you will be blessed. Amen. Maraming salamat, Huya, sir. And of course, sa lahat po ng Team Prep, kanina, Sir Roy, bago tayo magsimula, nag-message ako sa GC ng Team Preparation. Yun. So, ina-encourage ko po lahat ng mga kagrupo natin ng Team Prep, especially yung mga kalalakihan natin. Because for the past episodes po natin, yung pastor natin is makikita natin yung pino-point out talaga yung pangangailangan ng mga young people natin na mga kalalakihan. Kaya nagpapasalamat ako at natutuwa din ako dahil may mga young people tayo nakikita dito from Team Prep na kasama natin. Amen. Kanina nakita ko mga nag-comment, si Sir George, kanina sinabi niyo na. Ha? Sir George! Team Prep pa Amen. pala si Sir George. Team Prep yan si Sir George. Ay, oo. Baka iniisip po ninyo. Kagrupo ko pala sa yan. Team Fathers yan, ha? Hindi Hindi. po. Sa Team Prep pa po yan. Amen. And of course, nakakatuwa din si Sir Hiner nandito kasama Oy, natin. si Sir Hiner. Nagko-comment sa live pero kasama din po natin yan Team ngayon sa Patient live. yan. Salamat Amen. sa sagi. Kanina nakita ko rin po nag-comment si Sir Jeniel. Uy, leader ko yun. Leader ng Puro Team mga Team Patient. Patient yun, And of course, hindi ko rin makakalimutan na kasama din natin ngayong gabi, si Sir Winter. Yun. Yan, kasama Live natin si Sir audience. Winter dito. Sir Sir Tony, Winter. yung aking friend, Alfonso pala. Ay, Nagpapabati pala yun. Ay, Kapatid nakababati siya. pala. Oh, kuwa-kaway-kaway. May katerno siya ngayong gabi, ha? Si Sir Romir, Yan. katerno. Well, bago ko po makalimutan sa mga co-host ko po, nagpapasalamat din ako at natutuwa kasama natin finally. Yan. Sino? ang Si Ma'am pagbabalik. Leia, yung Ang interpreter pagbabalik ni Ma'am natin. Leia. Yun, Ma'am kasama Leia is natin. back. For how? After all. After yun. For how many years, For Oy. how many months? Dahil nga, sa mga pagkakataon na, Ano na nangyari? busy nga siya, hindi Busy. siya nakaschedule sa atin Oo. ngayon. Salamat, may schedule siya sa atin ngayon at Ayan, kasama buti naman natin. pinagbigyan tayo ni Ma'am Leia. Ang hirap ng schedule yan Kaya iba mabuti talaga. na lang kasama natin. Oo. Yan po ang isa po natin sa isa sa napakaganda na Yan, kasama wow. natin dito. Ayun. Si Designer yan. Leia. At dyan po Yan. nagtatapos ang program. Anyway, sa lahat ng mga Team Prep, mga kapatid, patuloy natin na i-share yung link and let us know if you are watching by using your team's name or hashtag. Use it na meron kayong hashtag na ang nakalagay po dyan yung pangalan po ng grupo po ninyo. Okay? Kaya po lahat po tayo ay maging excited. Sigurado ang Diyos po ay meron pong ibibigay po sa atin na panibagong matutunan sa ating pong programang The Preparation. Sa lahat po ng ngayon pa lamang po nakapag-tune in sa ating pong programa, for the past few months or few episodes ng ating pong programa, tayo po ay nagkaroon po ng topic about stepping up. So, stepping up, primarily, na tayo po ay mag-step up patungkol sa ating pong attitude. Pasalamat po tayo sa Panginoon because last Friday, napakaganda ng ating pong naging discussion. At dahil nga po kulang na po tayo sa oras, hindi na po natin ito nabasa. Kaya ngayon po, ito pong pagkakataon pong ito, bago tayo magsimula, babasahin po namin ilan po dyan na nag-comment po regarding po sa ating pong programa last Friday. And after that, we will resume sa ating pong topic ngayon pong gabi. Ma'am Ara. Ayun, thank you po Sir Tony. At yun nga po, marami pong mga pasasalamat ang ipinarating po ng ating mga viewers last Friday po sa ating programang The Preparation. And meron din pong mga nag-agree mula doon sa prinsipyo na naibahagi ng ating pastor. Unahin ko na po yung comment po ni Sir Jao. Sir John Hill, ang sabi po ni Sir Jao patungkol po doon sa principle na binanggit ni Pastor. That's right. The best courtship is by simply letting the woman know what's your plan for her as based on the principle that is being taught by the church, not through any other resources and the other way of the world by pleasing the woman's emotion. Tama. Yun, Amen. isa po sa mga nabanggit po yan. At yung mga mothers din po, mga pasasalamat. Sabi po, mapalad from Ma'am Nelia. Mapalad ang mga young people ngayon dahil merong ganitong programa. Thank you po, Pastor Hill. Ganon din po kay Ma'am Marie Chris. Kaya grateful po ako sa Panginoon na nagkataon po ako
nagkaroon po ako ng pastor na napakatibay ng prinsipyo. Kaya po tayo nagkaroon ng ganitong prinsipyo dahil mula naman sa ating pastor. I love you, sir. Di po ako nagsisisi sa pag-aasawa ko. Thank you po Ang sa bihira, principle from the Word of God. And Amen, Ma'am Chris. ganun din po kay Sir Joe ulit. Exactly, sir. The best attraction that a woman should notice from a man is how he submits to the Holy Spirit and how he stand up for the principle of God's Word and live by the standards of the Lord. At ganun din po kay Ma'am Venus Tadeo. Amen. Thank you po, Pastor Hill, sa pag-iingat niyo po at sa pagpipray niyo po sa aming kababaihan sa pagpapamilya po. At ganun din po kay Ma'am Christy. Excuse me, sabi ni Ma'am Christy Tungol, the Holy Spirit will always do the work in that perfect person He made for you as long as you just keep yourselves busy in God's work. Focus lang po talaga sa Diyos at Diyos na po ang bahala. Nakakakilig po talaga ang Amen. Diyos at Amen. sumulat ng love Ang story sign, ninyo. nakikinig. Amen po, Pastor. Very clear. Ipaparinig ko po ito sa mga anak ko sa oras na mas naiintindihan na po nila ito lalo. Sino yan? Ay, Sino? si Ma'am Christy Tungol. Amen, At amen. ganun din, Hi, sir. Ma'am Christy. Yan, gusto ko lang din pong banggitin or basahin yung last time po, sir, kung naalala po ninyo, isa rin po siya sa nagpapasalamat na product po siya ng ating programang Team Preparation. Bagamat hindi siya dito sa church natin member, pero nag-benefit po sa kanya, sir, yung programa nating The Preparation. Si Ma'am Ivy Vine Abelia. amen. Before Abelia, ngayon siya ay ulipas na po. Nung naikasal po siya at nagpapasalamat siya dahil mula sa programang ito, nagkaroon po sila ng mga prinsipyo sa kanilang pag-aasawa. Sabi po ni Ma'am Ivy Vine, I just want to thank you all po. Ginamit po kayo ni Lord para i-prepare ako sa marriage life. Now that I have a husband na po. At isa rin po sa sinabi niya, all of us are preparing for our future's security. Like nag-aaral sa school to have a better job soon. Pero, kukonti lang ang nag-aaral at nag-prepare for marriage life. So all of you who are watching there are so blessed. Amen. Like, Amen. for free po itong learnings, pero the best. Ayun po. Amen. Napakaganda po ng mga comments, sir, na pasasalamat. Kaya, ayun po, napakapala din po natin, Team Prep. Kaya kung tayo dito sa church, tapos hindi po tayo nanonood, nakakapakinig, nagbe-benefit. Kung yung iba po, merong mga ganitong pasasalamat. Kaya, i-grab po natin itong pagkakataon na ito. Thank you po, yun, Sir Tony. Amen. Sir. Maraming salamat kay Ma'am Ara. Yan po yung mga nag-grab po namin, na screen captured po namin last Friday. Marami pong salamat sa patuloy pong pagsubaybay. Si Ma'am Ivy Vine, ito po yung nagsisimula pala yung programa natin. Yes, sir. Nung during pandemic time. Opo. Tapos, Wow, nakasabay na siya. yun ang Opo, first sir. time niya, Umpisa. Huya, Hanggang na nakapanood. sa nakapag-asawa siya, Hanggang sir. makapag-asawa at Yun. ngayon Wow, meron wow. akong anak. Yan. Yun po yung mga nakapanood po natin. Sana, mabuti nga po yung mga nakapanood po sa atin nakapag-asawa na. Ay. Sana naman susunod yung mga co-host namin. Ba't may gano'n? At least may mga nakikinabang. Ayun. Diba? Oo. Oo. Ba't naman, sir, may Ika nga sir, di ba? It's more blessed to give. Yun. Ah, Mapagbigay pala sila. Pero maganda rin pagka-give mo, tumanggap pa rin. Napaano ako eh. Pati Thank you, sir. Thank you, sir. Yung mga live viewers nating Team Prep, nag-smile na sila daw muna. Yung live. Oo nga naman. Kaya tayo Talaga, nasa Sir Team Prep. Tony. Alam mo ba na, Tony, nung binabasa ni Sister Ara, yung mga comments sa mga taga-subaybay natin, I thank God na may mga nakikinabang Yes, sir. Yes, sir. sa mga pinag-uusapan sa show na ito. And it only shows that the Word of God is applicable kahit anong stage ng buhay natin. Eh tayo naman ang preparation group, di ba? So we prepare the young men and the young ladies for marriage. Yes, sir. At ang tinuturo natin, hindi basta-basta katuruan to eh. But these are principles of the Word of God. Na for the past 3 or 4 Fridays, ay pinag-uusapan natin stepping up in our attitude. Amen. Doon po tayo for the past 3 Fridays. And ngayong gabi ay magpapatuloy tayo doon. Yes, sir. Yun. At nagusto ko yung binagit ni Pastor last time na ibagay naman natin yung attitude sa ating pangarap. Amen. sir. Yun. Yun. Ganda nun. Ganda nun. Taas Kuya. ng pangarap mo, tanong ba, ganun ba kataas yung attitude mo? Totoo. Yung character mo. That's right. Ay baka naman yung character mo ay pang kartada 5 lang. Yun. Ang Kargada pangarap mo ay 5. kartada G's, di ba? Ika nga, di ba? Ang bira, malalim yan, Kuya. Wala minsan. Anong ibig sabihin nun, sir? Kumbaga yung pangarap mo sa buhay ay hanggang G's. Kung sa hagdan pa, pang 10 apakan. Yun. Yung ugali mo, pang pangalawa pa lang. Mahirap, okay. sir. Bago ka man ang mangarap ng pang 10, umangat ka muna. Amen. Yun ang sinasabi natin na yung attitude natin muna
ay i-prepare natin. Tama, sir. Ayusin natin. Sabi nga, ako'y natawa noon, nung sinabi ni pastor na, ikaw, kalalaki mong tao, naniligaw ka sa babae. Sa totoo lang, ang babae, nananahimik lang siya eh. Yeah. Ikaw ang napakita ng may gusto ka sa kanya. Yeah. Tapos, pag hindi ka sinagot, magagalit ka. Huwag naman ganun. Akala mo naman kung sinong maganda. Akala mo naman kung sinong lumapit. Ikaw naman lumapit eh. Oo, tama yun. Di ba? Yes, sir. So, yung ganong attitude, yung ganong character, wala dapat sa lalaki yon. Dapat. And before you even think of proposing to a girl, ayusin mo muna yung character mo doon. Yes, sir. Na Amen. kumbaga, pag hindi ka tinanggap, hindi ikaw ang nawawalan. Tama. Siya ang nawawalan. Amen. Amen. Dapat yun ang ano mo. Paano mangyari yun? Ika nga sa negosyo, Brother Tony. Negosyo. Sa negosyo, mas may kapital ka. Yun, Mas may maganda, puhunan ka, di ba? May puhunan. Oo, na pag dumiga ka, tatanggapin ka. Pag hindi ka tinanggap, siya ang lugi. Yun dapat ang mindset ng ating mga kalalakihan. Yun yung, sinabi yun yung sinabi po ni Pastor Sir last time na fit to work. Yes. Fit to work. Fit, sabi niyo Yun. po, fit to be accepted din. Fit to be accepted. Amen. Kasi nga, sabi ko kanina pambira, at taas ng pangarap mo. Kung makita ka ng babae, hindi ka man katanggap-tanggap. Ikaw, nahangarap mo at tatanggapin ka niya. Yes, sir. Ang tanong, yun din ba ang pangarap niya? Sir Roy, Tanong. yung pagtingin ba na isang tingin lang wala ng ulitan? Kasi Oy. hindi yung, oo nga, magwapo na siya, maayos pa yung ugali. Hindi, ay, siya. Yun. And sa totoo lang, this begins with the simple things in life. Yes, sir. Kung hindi, sabi nga ni Pastor, totoo ito sa mga taga-subaybay namin, kung hindi mo nga masikaso sa sarili mo, sa cleanliness, Oh. come on, mga lalaki, Tama, sir. di ba? Tama. Galing ka sa basketball, pawis na pawis ka, amoy ano ka, makita mo yung crush mo, akala mo kung sinong pogi ka, paparamdam ka, maligo ka naman muna. Yan. Kung hindi mo nga maasikaso ang sarili mo, sa simpleng bagay ng gano'n, huwag ka muna mangarap Yes, na sir. dadagdagan mo ang responsibilidad mo sa maging asawa mo. Amen. Amen. Napakaganda po na ito yung mga nabitawan po ni Pastor, no? Mag-ano po muna tayo, mag-park po muna tayo sa sinabi niya na fit to work. Ha? Fit to work. Ang sakit. Oy, wala naman ng ibang Wala. ibig sabihin doon na fit to work. Maganda yung naging yung binahagi ng ating pastor, no? Bago tayo mag-apply sa trabaho, tinitingnan Yes, sir. natin yung mga qualifications. Yes. Ano nga ba yung mga tinitingnan mo kung ano magiging trabaho mo? Ano ba yung qualification? Ano yung magiging scope ng magiging trabaho mo? Etc. and etc. Yun po ay sa trabaho pag nag-a-apply ka. Napakaganda yung sinabi ng pastor po natin, ganun din sa pag-aasawa. Yun. Napakahalaga na ma-check natin kung ano nga ba ang dapat na maging quality ng isa pong papasok sa buhay pag-aasawa o buhay pagpapamilya. You will always see to it na ikaw po ay fit. Ibig sabihin ng fit, kaya mong gawin yung trabahong Yun. dapat na gawin mo pag ikaw po ay may asawa. Ito po ang nagiging problem ng mga young people natin minsan, Huya Sir. No? Hindi naman po masama na tayo po ay talagang nananampalataya sa Diyos. At the end of the day, tayo ay nananampalataya sa Diyos. Lahat ng ating pong naging bunga ngayon ay dahil po yan sa faith natin sa ating pong Panginoon. Pero there are times nagkakaroon tayo ng fake na faith. Dahil, alam natin na pinagpe-pray natin, di ba? Nais kong mag-asawa. Panginoon, kahit na ilang oras kang manalangin dyan na nakaluhod, ilang beses mong banggitin yung pangalan na sister, di ba? Alam niyo po, kung wala pa rin po yan, hindi rin nakikita sa ating pong pagtatrabaho at hindi rin po nakikita sa ating pong attitude, lahat ng yan ay baliwala. Correct. Kaya napakahalaga po, pag tayo po ay nanalangin sa Panginoon, meron tayong pananampalataya sa Diyos, dapat nakikita po yan sa ating pong mga tinatrabaho at lalong-lalo na nakikita po yan sa ating pong attitude. Kaya napakaganda po nito, especially sa mga kalalakihan. Di ba? Napakaganda na ma-establish po natin at napakagandang reminder na ibinigay po ng ating pong pastor, are we really fit to work? Yun. Yan, Sir Tony, diba? may naalala ako Ma'am yan, Rona. na sinabi nga ni Sir Jao, baka ikaw, team prep ngayon, hindi ka pa binigyan ng maging asawa or makapag-asawa dahil yung attitude mo, hindi ka pa handa. Kaya hindi ka pa binigyan dahil responsibility yung papasukin mo Tapos, mismong sarili mo, hindi pa maayos yung attitude. Kaya, yun ang napakahalaga na kung sa work nga, sir,
ako personally bilang HR, kahit gaano kaganda yung qualification, kung yung attitude, interview pa lang or pagpunta pa lang niya, parang may something na, wala na. Kaya nga yung sinasabi natin last week, nabanggit natin, Pastor, kung halimbawa nag-a-apply ka ng trabaho, Brother Tony, at nakita mo, ito ang requirements ng Yes, sir. trabaho. Dami Itong nun. kailangan nila. Yeah. At alam mo naman na wala sa'yo yun. Yun. Anong gagawin mo? Pambihira eh. Prepare. Ihahanda mo ang sarili mo Yun. Yes. para sa kailangan nila. Yes. Tama. Diba? Halimbawa, naghahanap sila ng magaling magtrabaho ng ganito. Ay wala ako noon, di ko alam yan. Pag-aaralan ko yan. Yun. Yan ang magandang attitude. Para ugma yung hinahanap nila sa meron ako. Amen. Makapasa. Para Yun, makapasa. yun. Ngayon, yung sinasabi na ikaw ay gusto mag-asawa, Brother Tony. Kaya dito sa show na ito, mga young men, makinig kayo, importante kasi ito eh. Sinasabi na natin, ano ang requirements sa maging asawa, isang husband, isang father. Ito ang ika nga job description mo. Ito ang mga dapat mong gawin. Eh kung wala ka pa nun, paghahandaan mo yun. Amen. So that you will be fit to work. At pag ikaw ay nag-apply, you will be fit to be accepted. Yes. Pasok. Kasi Yun. Turn yung down. hinahanap nila ay nasa sayo na. Ay, Ay, pambihira. Nasa iyo Parang na- kanta Sa'yo na. na, Sir Roy. Nasa iyo na ang lahat. Grabe sa'yo na na ako lahat. nagulong ko natin na, pambira. delikado pala yung Nasa iyo na ang nasa iyo ng lahat. Pero naalala ko rin po yung nabanggit last week ni Pastor na sabi niya, kung gusto mong makahanap ng maganda-gandang klaseng ibon, taas-taasan mo yung lipad. Yes. Kasi kung gusto mo yung mababa, ang makukuha mo lang daw, kalapating mababa ang lipad. Boom! Ayan, naalala. Boom yan, boom. At sir, ang kalapati na yan, patulog-tulog yan. Kaya Ayun. kita agad eh. Oo. Ayun. Yun. Amen, Diba? amen. So we have to make ourselves, ika nga, ugma tayo sa pinapasok natin. Amen. Bakit? Pag ikaw ay natanggap, Brother Tony, pagpasok mo sa opisina, sabi mo nga, Rona, ikaw ay HR, Human Resource, di ba? Ini-expect mo, pag natanggap mo isang tao na hire na ng kumpanya, pag pumasok siya ng Monday, alam niya ang gagawin niya. Yes, sir. Yun. Di ba? Organized. If not, anong gagawin mo? Siyempre, turuan mo. Pero madismaya ka, akala ko ba, ang hinire natin, alam niyo itong trabaho na to. Ano ang kahantungan nun? Maghihiwalay, ifa-fire mo siya. Tatanggalin mo sa trabaho. Ikaw na lalaki, kung pinapasok mo ang buhay may asawa, hindi mo alam kung ano ang gagampanan mong trabaho. Anong kahantungan nun ba dito? Sabi nga ni Pastor, mahaba na 5 years. Yeah. Ang kahantungan nun, ifa-fire ka rin ang asawa mo. You're Si Santi fired. Si Santi ka, di ba? Yun. Yes, yes. So we have to be fit to work, to be fit to be accepted, we have to understand what will be required of us. Amen. Bilang husband, bilang tatay. And Yes. napakapalad ng ating mga kabataan ngayon, sir. Binibigay na, kukunin na lang. Yun. Hindi Yun. nila kailangan actually na maghanap pa magtanong sa iba dahil binibigay na dito. Simula pa lang Tuesday, di ba ang program natin, may advanced knowledge na sila paano maging wife. Thursday, sa biblical, aspect, doctrinal. Friday, paano pagtatay ka na. And Friday night, paano yung paghahanda mo. Kaya, dito na lahat, sir. Ang kulang na lang, application. Yun. Amen, amen. So tama po yun, yung mga nabanggit po ng ating po mga co-host. At sa pagkakataon pong ito, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Yan na. Yun. Eto na nga po, no? Ngayon pong gabi, nais po namin introduce po sa inyo. Ngayon pong gabi ay kasama po natin po muli. Wala pong iba kundi yung ating pong Pastor Hill M. Laureno, sir. Magandang gabi po sa inyo pong dyan Huya, sa sir. Ramos, Tarlac, Hello, sir. sir. Good evening. Good evening, sir. Magandang gabi sa inyo lahat, mga kapatid. Huya. Huya, At sir. magandang gabi dyan sa lahat ng mga host natin, Brother Tony, Brother Roy, and Cyril, Rona, and Ara. No? At salamat sa Panginoon. Ngayon, may mga kasama rin ako rito. Yun, pambihira, Ayan, oh. actually, may kasama ko si Pastor Louie, Amen, Pastor Louis, Sir sir. Lobby, sir. Good evening. Brother Michael, sir. Sir Good Mike. evening. Sir si Christian. Brother Michael, si Brother Christian, at si Alfred Tom Jones. Yeah, kasama ko. At actually, pagpasensya nyo na hindi ako nakapagbihis ng katulad ng kabihisan ninyo. Kasi kagagaling namin na mamili sa
construction na ating ginagawa, construction materials. And nagpaplano nga sana ako mag-excuse eh. Kaso, habang nakikinig naman ako sa inyo, sabi ko kay Pastor Louie, pasukin ko na lang to. No. Marami nag-aabang, sir. Marami naghihintay. Marami nag-aabang sa inyo. Nati-challenge ako sa mga sinasabi ninyo eh. Oh, kanina may sinasabi si Rona na ibinibigay na nga nandiyan na nga, ibinibigay na eh. Binibigay na lang eh. Kaya gusto kong tanungin kung ano yung binibigay para damputin ko na rin eh. Hoy, Ma'am Ron. Yun. Ma'am Ron, ano yun? Parang wala yata nakaimik dyan ah. Yan. Na-stand lahat ah. But anyways, at salamat sa Panginoon, salamat sa mga nakakapakinig sa atin at patuloy nagsusubaybay sa programa natin. At ako'y naniniwala na ito'y nakakatulong talaga sa ating mga kabataan. No, katulad natin nung araw kami sa panahon ko walang ganito eh. At magandang maunawaan natin, no? Tulad sinasabi ninyo, pinag-usapan, nabanggit ko nung mga nakaraan, ay piniprepare natin ang ating sarili. No? Well anyways, bumabati muna lang ako. No? Nagpapaunang salita pa lamang. Kung baka meron pa kayong gustong pabatiin, no? Sa akin, binabati ko lamang at ang mga kasamahan ko rito ay bumabati sa inyo ng magandang gabi. Good evening po. Okay, sir. Good evening, sir. Magandang gabi sa inyo dyan. Yeah. Ngayon, ipagpapatuloy na ba natin yung ating usapin? Yes, sir. Fit Yes, to sir. work. Amen, sir. Fit to work, sir. Fit to work. Yeah, fit to work and fit to be accepted. Yes, sir. Yes. Ito na yon actually, ito na yung ginagawa natin na ito. Ito na yung kung paano natin pinipit yung ating sarili at pinapaalalahanan na tayo na lahat ng dapat i-fix natin sa buhay natin o lalong-lalo na yung mga kabataan na mga mag-aasawa pa lang, siguraduhin nyo na fit na kayo. Alam nyo, sa totoo lang, maraming mga nagpapaalam na sa akin. Yun. Nagpapaalam na, sir, pwede na ba ako manligaw? Or sir, parang yung iba naman nagpaparamdam. Hindi man, sa babae, sa lalaki nagpapaalam. Sa babae nagpaparamdam. Yun. Alam na. Ganun Yun. pala, Pastor. Pagka ang babae, panay ang bati sa akin ng good morning, ibig sabihin, nagpaparamdam yan. Naghihintay na siya, Ako Pastor, naman yung ang marunong magpapaalam naman sa ang kanya. mga- Pastor, Pakiramdam tumawa eh. po si Leia dito. Nag-good morning na ata to. Palagi nag-good morning sa akin yan. Kasi Pulang-pula. Hindi baka may gusto na ring ipagpaalam. Yun. Yung ating interpreter, grabe ang tawa ng taga-interpret natin eh. Hindi makapag-interpret, Pastor, oh. Yeah. Pero alam ko naman yung mga nasa recovery period pa eh. But anyways, Recovery. Tatanungin ko po sana ako naman, mga kapatid, lagi ko naman pinagpipray. Sinasabi ko naman sa kanila lagi na parang katulad ng mga may sakit, praying for your immediate recovery. Recovery. Yun. Oh, amen. Amen. So, kaya sa mga lalaki naman, bago naman kayo mag-attempt na manligaw, ay siguraduhin nyo talaga na fit to work na kayo. Amen. Nakikita ko nga, may libag pa sa paanan ng kanilang mga ilong eh. Oh no. Hindi pa marunong magpunas ng kanilang mga dumi sa puno ng tainga. Yung mga ganun ba? Kinakailangan, ang makukuha nyo rin yung mga kapatid, libagin. Pagka gusto nyo ng Mercedes, umarangkada kayo ng pang Mercedes. Yun. Ganun yan. Yun. So, well anyways, itong pinakamaganda na natin, na seryoso,
i-fit talaga natin yung ating sarili. Dapat naka-fit yung kalooban natin, yung usapin natin about our attitude. Kasi importante talaga yan. Na dapat yung ating attitude ay nakahanda tayo doon sa mga darating, no? Na mga kaugalian ng mga kababaihan. Ako'y nagsasalita ngayon sa sa side ng mga lalaki. Now, kayong mga lalaki na nagpaplano na mag-asawa, siguraduhin nyo na nakahanda talaga kayo. Siguraduhin nyo na ipipit nyo yung sarili nyo because you don't even know kung sino ang liligawan ninyo. You see? At kung sino ang hinahangaan nyo ngayon na sinasabi ninyo na siya na talaga. Okay. Siya na talaga ang magpapaligaya sa iyo o siya na talaga magiging dahilan ng pagpapatiwakal mo? So, yung mga bagay na yan na dapat i-consider. So, ano man ang mangyari, ay kinakailangan na fit ka talaga sa in season or out of season. Ibig sabihin, fit ka pag nagka-problema, fit ka doon. Pag walang pagkakasiyahan, fit ka doon. Kasi halos lahat ngayon, mga kapatid, ay may mga experience. Okay? Let me tell you something about experience. May mga kalalakihan na marami na kayong experience na nagkaroon na kayo ng maraming girlfriends. Okay? Na nagkaroon ka ng maraming girlfriends, alin dito ang sineryoso mo? Yun. Okay? At alin din dito ang nilaro-laro mo? Ngayon, papasok ka sa buhay mag-asawa, nakagisnan mo ngayon at nakaugalian mo ang isang hindi seryosong relasyon. Yun. Yeah. Okay? Now, alam niyo ba na in every relationship, kinakailangang may matutunan ka dyan. And I'm talking about serious na natututunan na sana you learn. Dapat doon pa lamang nag-i-improve ka. Yeah. Di ba? So, sino yung unang girlfriend mo na wala kang kaalam-alam? Nung bang nagkaroon ka uli ng panibagong girlfriend, nag-quit ka doon sa unang mong girlfriend, sapat nag-out kayo kasi parehas kayo walang alam. Okay? Then nagkaroon ka uli ng girlfriend, and then, ano naman ang natutunan mo mula doon sa una? Ikaw ba ay nag-step up o ikaw ba ay naging worst? So, from worst to worst, you see, then yung pangatlo, then yung pang-apat, you see, then yung mga susunod pa. Alam nyo, dapat may natututunan kayo. Alin yung gagawin ko susunod? Alin yon? Kasi kung wala kang sineryoso dyan, delikado pag nag-asawa ka. Yeah. Delikado. Now, so do you understand? For example, there's another one. Sa side din ng babae, ganun din. Sa side ng babae, kung kayo naman ay nagkaroon ng boyfriend, okay, anong ginawa mo sa unang boyfriend mo? Pangalawang boyfriend mo, ikaw ba ay may natutunan doon sa una? Meron bang itinuro siya sa iyo? Kasi do you understand na halos ang relasyon lamang po ngayon is all about sex. Yeah. At ang nakakalungkot sa relationship, kung ang makukuha mo lang is sex. Yeah. Oh, hanggang doon ka na lamang. Wala na. Kung yun lamang ang relationship, ang purpose ng relationship, that is the worst relationship. Yeah. Amen. See? And if you're not learning from it, so kaya yung babae, kaya sabi ko, dapat maging fit ka talaga. Fit to work, fit to be accepted, fit to get married. You know, you say, kaya dapat makikita mo. For example, kung sa babae, magkakaroon ka ngayon ng relationship sa babae na for example, yung babae, grabe na yung experience niya. Nagkaroon na siya ng 4 na relationship, nagkaroon na siya ng 5 relationship, pero hindi nag-improve Dami yung naman. kanyang relationship. Oh yeah, I'm telling you, mga kapatid, may mga babae na, for example, sanay sila na halimbawa, 5 months lamang, ikaw pa ang tatakutin. Kung ayaw mo, di wag. You see? Parang proby So, lang, sir. pagka ito ang napangasawa mo, pag nasanay siya sa quit, at hindi tumatagal na relationship, tanong ko sa iyo, are you ready for that bilang isang lalaki?
Handa ka ba doon sa isang babae na papakasalan mo na hindi siya sanay sa matagalang relationship? Ay halimbawa ngayon, mag-asawa na kayo ngayon, nagalit sa iyo ngayon, o ano, maghiwalay na tayo. Yeah. Oh. Kasi nasanay siya sa ganung klaseng relationship eh. Kaya dapat mag-ingat. For example, hindi lamang po yan. Hindi lamang yan. Yung mga nakakasanayan na nagiging dahilan ng hindi magandang relationship. For example, communication is number one. In any relationship, communication is number one. Communication is very important. You see, walang na-build na magandang relationship na walang magandang communication. Amen. O halimbawa ngayon, ikaw na lalaki, sanay na sanay kang mag-good morning. Yun. Yun. Ang bihira. O, sanay kang mag-good morning. Ay yung naka-relationship mo, ni hindi man lang mag-good morning, ni baliwala pag nag-communicate ka, hindi ka i-communicate. Sapagkat sanay lamang siya na siya ang mag-communicate sa iyo at pag hindi ka nag-communicate, magagalit siya sa iyo. You see? So yun ang nakasanayan niyang relationship. Now, I'm telling you, maraming ganito. You have to learn. Ngayon pa lamang, binubuksan ko na ang isipan nyo, kayong mga lalaki, na dapat maging handa kayo kung talagang gusto nyo nang mag-asawa. Kasi, handa ba kayo sa ganitong klase na good morning mo, hindi nag-good morning, pagpasok mo sa kwarto, hindi man lamang nagsabing hi. Bakit? Busy sa communication niya or sa cellphone o sa paglalaro. You see? So, etong mga ganito, nakasanayan ho yan. Kaya tayo may programang team prep para gawin na natin ang dapat nating gawin kapag ka may asawa na. Amen. You see, hindi yung saka mo nasasanayin ang sarili mo kung kailan ka na may asawa, magkakapikunan na kayo na matagal. Magkakapikunan na kayo at maghahamunan na kayo bago kayo matuto. You see? So ang nangyari ngayon, yung babae at lalaki na nasanay sa walang kwentang relationship, sa paulit-ulit at walang natutunan relationship, magsisimula na naman uli kayo pagka kayo mag-asawa na. Amen. So, ngayon, pagka nagkasawaan na naman uli kayo, quit na naman. So, you understand, matindi, ilang ulit na naman hanggang sa matuto ka, and before you know it, wala na, matanda ka na dong, matanda ka na iha. So, iba na ngayon ang kalagayan. So, naunawaan nyo ba? Parang malungkot kayo eh. Amen. So, kaya ganyan ang nagiging kalagayan. So, kaya nga, ngayon pa lamang mag-step up ka na sa attitude mo. Amen. Sapagkat may mga darating na mabibigat na kasama, na involved, and attitude is the leading role. You see, yan talaga, na kapag ka pumalpak ka dyan sa attitude, palpak ka na sa iba. Palpakan, marami na. Pagka sumala ka dyan, pag nagkaroon ka ng problema sa attitude, maraming problema na lahat ng papasukin mo. Kaya, ngayon pa lamang, habang nandiyan kayo, kung kayo man ay na-involved sa relationship, isipin nyo ngayon, sinasabi ko, anong relationship at kanino ka nakipagrelasyon na natuto ka? Amen. See? Parang kung sa congregation ko sasabihin, magsasabi na sana akong hello, mic test. So, Amen, sir. yan ang problema eh. Anong relationship na natutunan mo? Kanino ka nakipagrelasyon na meron kang natutunan? Yeah. Oh, walang ibang natutunan kundi tampuhan. Yun. Tampo si lalaki, tampo si babae, walang tinanggap at walang inunload na pride, walang tinanggal na ego, walang parang gusto laging siya ang kakampihan. Hindi man lamang niya na i-practice. Subukan ko kaya na ako ang mag-submit, ako ang magkaganito, at anumang tinuturo nakikita ko, naririnig ko sa pulpito, ia-apply ko kahit medyo mabigat sa akin, ia-apply ko to, tatanggapin ko ito. Amen. You see, bakit? Sapagkat gusto kong ihanda ang attitude ko sa matitindi pang darating sa buhay ko pag may relasyon na ako. Amen. Yun. Amen. See? Alam mo, sir, Kaysa naman sa kamo na ihahanda, kung nandoon ka na, wala na, late ka na. Magiging late ka na.
Sabi ko nga sa inyo, ang daming mga babae, ang daming mga lalaki na nakipagrelasyon ng napakaraming relasyon pero walang natutunan sa relasyon. Maliban sa tampo-tampo. Kaya nung sila nag-asawa na, wala rin ibang ginawa kundi puro tampo at punong-puno ng emosyon yung kanyang brain. Yeah, that's right, sir. Wow. Tama yun, sir. Maganda yung sinabi niyo, sir. Kasi kanina, sir, Punong-puno. nabanggit ko kanina, sir, yung sinabi niyo last week, yung fit to be accepted. Kung Yeah. ikaw, Brother Tony, ay nag-a-apply ng trabaho at hindi mo minamatch ang sarili mo sa hinahanap ng trabaho, syempre hindi ka matatanggap. Yeah. Kung okay lang sa'yo yun at nilalaro-laro mo lang yun, hanap ka ulit ng ibang trabaho, ito ang kailangan, hindi ka naghanda, hindi ka natanggap, hanggang sa paulit-ulit, masasanay ka na hindi ka tatanggapin. Yeah. At Yun. okay lang Ito- sa'yo na hindi ka tatanggapin. Okay. Pagdating sa Ang mas tamang mahirap trabaho, pa dyan, madaling umatras kahit tinanggap ka na kasi sanay ka na hindi ka tatanggapin. Sanay ka na sa kapalpakan. Yeah. yun. At ang mahirap pa dyan, Bok, ganito. Ang pinakamahirap, okay, nag-apply ka ng trabaho, na alam mo naman yung trabahong yun, gusto mo yun, pero hindi ka fit doon. Nasa isip mo lang, fit ka doon. Bakit? Bunga ng pride, bunga ng emotion, bunga ng, maling pagkakilala mo sa sarili mo. Alright? Etong pinakang the worst. Tinanggap ka. Nung nandun ka na sa trabaho, nahihirapan ka na. Yeah. Tinanggap ka eh. Kasi napabilib mo yung manager eh. Napabilib mo yung may-ari ng trabaho eh. Napabilib mo yung manager na you're fit to work. You're fit to that position. Pero ang totoo nun, hindi ka fit sa position. You see, inaakala mo lang na fit ka sa position. Nung tinanggap ka na sa position, so imagine what the manager is expecting from you. Yeah. Because you applied for that position. Okay, because you applied for that position, so if I'm the manager, then I'm expecting something from you that you can, you can make it. I mean, in-applyan mo yan eh. So, siyempre, magagawa mo yan. Matatrabaho mo yan. So, Yun. ngayon, kung nandun ka na sa trabaho, wala ka naman palang maipakita. Wala. Konting bagay lang. Hingal ka na. Konting bagay lang. Gusto mo nang umalis. So, ganun din yung mga lalaki na nag-apply. Alright, tinanggap ng babae. So, nagpakita ng gilas sa mga babae. Ito naman si babae, madali namang tumanggap sa gilas. Paano siya ng gilas eh? Ngayon, nakuha siya. Tinanggap niya yung gilas-gilas ng lalaki. Ngayon, anong nangyari? So she was expecting something from the guy. Okay? So ngayon na nandoon na, wala namang maibigay yung guy. Bakit? Wala nga siya. He's not fit to the position. You see, hindi siya fit doon sa sinasabi niya nung siya nanliligaw pa lang. O, sinabi niya, karatista ako. Yung pala, manicurista. So, Yun. ang layo, di ba? Ang layo. I hope you understand what I'm saying. Amen, So, yes. yung mga lalaki, nagpapakita ng gilas, tapos nag-apply sila, tinanggap yung gilas nila, pero nandun sila sa posisyon na yon, hindi nila magawa at may pakita yung gilas nila. Amen. So, ano ngayon nangyayari? Frustration. Yun. Kaya ang pinakamaganda, sabi ko nga sa inyo, huwag mo nang i-present. Ma-attract ka na lamang if you pray. Katulad sinabi ko sa inyo. So if you have the fruit of the Spirit and the girl has also the fruit of the Spirit, then it is the Holy Spirit that will make the attraction sa Amen. isa't isa. Amen. He will do the attraction. He will ignite. Yung ganon. Yung bang, ano bang word bang tinatawag natin doon? Yung may ignition ba? Magnet, sorry. Parang nahihila. Spark, Spark, May magnet. spark. Spark, yeah. Bob, Di ba talaga si nakalimutan Ara? mo na yata yung word na yan. Ikaw nagturo sa akin yan eh. Kuya, Kuya, sir. sa iyo ko natutunan yung spark na yan eh. Ayun. So, that's the word. You see? So wala ka ng spark. Wala rin siyang spark. Pero, kung parehas tayo may bunga ng banal na espiritu, what is the first one? Love. So nandoon yung love, mga kapatid. So kung makikita yung love sa iyo, makikita din sa isa. So nandoon yung spark. You understand? Yun. Nandoon Yes, sir. yung spark. You see, parang sabi nga ng iba, itong taong ito parang
parang sabi nga ng iba, na parang napaka-imposible. Parang itong lalaki, mayroon pa talagang taong nag-i-exist na katulad ng taong ito? Akalain mo, na sabihan ka ng babaeng ganyan, matindi ang sabi, tindi naman ang taong ito, tindi naman lalaki ito. Meron ba talagang nilalang ang Diyos na katulad niya? Biruin mo yan, parang bihira ang taong ganito. Pero totoo, nandiyan ka eh. So, who's making this spark, mga kapatid? Who's making the true love? Who's really expressing the true love? It is the Holy Spirit. Amen, sir. So the Amen. Holy Spirit is manifesting sa buhay mo. So siyang gumagawa ng spark, siyang nagpapakita talaga. So imagine kung merong babaeng gano'n na-attract sa'yo na magsasubmit because also of the work of the Holy Spirit, not the work of the flesh. Because the work of the flesh will not submit to the fruit of the Holy Spirit. Amen. Amen. So paano ka ngayon magkakamali? See? So hindi ka talaga magkakamali eh. Kasi the Holy Spirit, the work of the flesh is not attractive to the fruit of the Holy Spirit. You see, iba ang attraction. Pag may totoong love, iba ang mafe-feel nitong love. Amen, Ang sir. pangangailangan talaga Amen. ng kaligtasan. For example, something like that. Di ba? So nakukuha niyo mga kapatid. So kaya ang sinasabi ko rito mga kapatid, sana ngayon pa lamang, sikapin na natin na ang Banal na Espiritu, ang bunga ng Banal na Espiritu ay mag-manifest sa atin. Amen. You see? Because the Holy Spirit is working from the inside, hindi from the outside. Amen. You see? So kaya pag nakita natin nag-work ang Banal na Espiritu, sino ang ma-attract niyan? The spiritual din, hindi emotional, kundi spiritual. Amen, Amen. sir. Because emotion is the work of the flesh. You see? But being a spiritual, kapatid, is the work of the Holy Spirit. Amen. See? So kaya, magkakontra yan, dalawang yan. The spirit and the flesh lasted against itself. So, sino ngayon ma-attract ng spirit? Yung spiritual. See? Kaya, magiging irresistible ka because of the fruit of the Spirit na nag-work, na nagmamanifest sa iyo. So, if you will just allow the Holy Spirit to work within you, then matindi ang magiging bunga. Walang pangit dyan. Walang maaaring sasabihin ng iba, kata-kata ka naman ito, ba't pinatulan niya yan? Oh, hindi niya alam ang sinasabi niya. You see? So, ganun lagi ang rason. Ang nakatingin lamang, ang carnal, ay nakatingin sa labas at nagja-judge siya ayon sa labas. Pero ang spiritual, nagkakaroon siya ng communication within Wow, amen. and not without. Amen. You see? So, merong attraction. In other words, para bang may vibration. Nararamdaman niyo yung vibration sa isa't isa because of the work of the Holy Spirit na nasa loob. Check. My Amen. spark, my Ang mararamdaman vibration. mo lamang ay yung vibration. You see? That's the work of the Spirit. So makikita niyo mga kapatid, ang pakiusap ko lamang at ang lesson na pwede natin matutunan ngayon. Okay? So, sana sa dami-daming mga relasyon na nai-experience ninyo, ang hanapin ninyo is this. Anong natutunan ko doon sa una? Anong natutunan ko sa pangalawa? Anong natutunan ko sa pangatlo? Am I leveling up? Am I stepping up? Am I improving? Is there something in my life that is being developed by my experience? See? So, or, parang nag-i-enjoy na lamang tayo dun sa mga, ako, ganito, nagkaroon ako ng girlfriend na 4, nag-enjoy ako. Aha. Anong nag-enjoy? Anong natutunan mo? You see? Kung ang lalaki nagmamalaki sapagkat marami siyang girlfriend, yan ang kawawang lalaki. Check. Amen. That's right, Yun, sir. yun. Tama. Kaya dumami ang girlfriend mo, hindi ka nakakuha ng matino kasi hindi ka matino. Boom. Yun. Oh, yun. Pambihira. Step up. Yun. Ganon din naman yung babae. Ganon din naman ang babae. Amen. Kaya pagka hindi ka matino, ay hindi ka makakakuha ng matino. You see? So, yun ang the worst dyan. Kaya dumadami, naghahanap ka eh. Hindi ka na-satisfied dun sa isa. Wala ka kasing natutunan.
Pero kung iisipin mo, eto, for better, for worse, kinakailangan matuto ako rito. Kaya, bago ka man pumasok doon, sinasabi mo for better, for worse, at least meron ka ng pang-apply. You see, bago ka pumasok sa guluhan, for example, ako mga kapatid, ako, basagulero ako nung araw eh. Hanap ko yan eh. Hanap ko yan. Pero, bago ako makipag-trouble, iniisip ko na kung anong gagawin ko. Iniisip ko na pagkahalimbawa sa mga gagawa ako ng gulo, pakikipagsuntukan ako, iisipin ko na yan. Alam ko na kung hanggang saan ako tatagal. Alam ko na kung saan ko tutumbahin ang kalabang ko. And then alam ko pagka ako'y nalugi, pagka ako'y nabubog, alam ko rin kung saan ako dadaan, alam ko kung saan ako tatakbo. You see? So bago ko pasukin, inaalam ko lahat yan. So ganun din naman sa buhay natin, sa pag-aasawa. Bago mo pasukin, alamin mo na lahat. Hindi ko sinasabing tatakbo ka. Halimbawa lang sa gulo yun. So ang ibig ko sabihin, for better, for worse, alam mo, bago pumasok doon, fit ka na doon sa bagay na yon. Iugma mo na yung sarili doon. Wag lang yun sa mga, wag lang sasabihin mo, iugma ko yung kagawapuhan ko sa kagandahan niya. No, hindi kayo laging ganyan. You see, kanina lamang may kausap ako dito eh. May kausap akong Amerikano doon sa hardware. Maganda yung pag-uusap namin. Texan siya, ang laki, mataba. Tapos tinuro niya sa akin, sabi niya, that lady, my wife, sabi niya, sabi niya, ang ganda niya nung una. Pero nung dinala ko na siya sa Amerika, pinakain ko siya, ayan, ganyan ang nangyari sa katawan niya. See? So, now, so, ang ibig sabihin mga kapatid, maging handa tayo sa mga papasukin natin. At ang paghahanda, ngayon na. Kahit nasabihin mo ngayon, Pastor, wala pa akong planong mag-asawa. Pero kung gagawin mo na, sinasabi ng programa natin ngayon, sasabihin ko sa iyo, malaking encouragement ito para ma-push ka para mag-asawa ka. Amen. Amen. You see? So, kinakailangan ayusin na muna, mag-step up, mag-level up. Ang number one is attitude. Kaya sabi ko kanina, kasi yan ang number one na nagpi-play sa buhay ng may asawa. Amen, sir. That's right. See? Kaya kinakailangan step up mo na yan. Lahat, wag mong pasukin, wag kang masyadong marami kung sino pa magiging girlfriend mo, magiging boyfriend mo, isipin mo na ngayon, seryosohin mo na. Okay? Amen. Alright, Amen. and I Amen, hope sir. mga kapatid, ito ay nagbigay ng at least awakening na babala sa bawat isa. Panggising lamang, At nakakatakot pagka kayo ay nasanay at nakapag-asawa kayo ng babae o lalaki na nasanay sa pagkakaroon ng relasyon na madalian o mabilisan or baliwala sa kanila ang relasyon. You see, now, katulad sinasabi ko na lamang, gaano mo binibigyan ng halaga ang communication mo nung ikaw ay may relasyon? Yeah, amen. Gaano mo binibigyan ng halaga? Tandaan mo, kung nagkaroon ka ng early relationship, tandaan nyo, kung hindi nyo nabigyan ng daan ng halaga yung relationship, yung communication nyo sa relationship na yan, delikado pag nag-asawa na kayo. Amen. Delikado. Yun. Okay? Yes, sir. All right, back to you. Amen. Amen, sir. Wow. Maraming amen. salamat, sir. Maraming salamat. Alam mo ba, Tony, na gusto ko sinabi ni Pastor Hill kung ikaw ay kung sa normal na usapan, ika nga yung kalakalan ng sosyudad natin o ng sanlibutan, ang lalaki na maraming girlfriend, yan ang tunay na lalaki. Di ba? Pero sabi nga Pagmamalaki ni niyo pa yan. Pastor, na tama naman yan. Kaya ka maraming girlfriend kasi walang tumatagal sa'yo. Yeah. Or worse, hindi ka tumatagal sa kanila. That's right. So the more na pumapasok ka sa ganung sitwasyon, habang padami ng padami, that is what I call a downward spiral. Pababa, parang spaghetti yan pababa na pababa Yeah. Pabulusok ka, pababa na Ayos. pababa. And before you know it, mahirapan kang bumawi. Kasi malalim ka na Nasanay ka sa marami, pabulusok ka niya pababa And time will come na nais mo nang maghanap ng matinong babae. Wala kang mahanap kasi ikaw mismo, hindi ka tumagal, hindi ka rin matino.
Yun ang sinasabi ni Pastor kanina, ang pangarap mo ay Mercedes, ay mag-asal Mercedes ka. Huwag kang mag-asal Toyota na lumang modelo. So it's very Amen, important amen. na maintindihan natin ano yung sinasabing katuruan ng Biblia. Kasi minsan, sa mga taga-subaybay namin, pag hindi natin nilagay sa normal na kwento ang prinsipyo ng Totoo yan. Biblia, Yeah. hindi natin maintindihan. Yes. Pag walang example, yeah. Pag walang example Yeah. na nakikita sa pang-araw-araw na buhay Yes, sir. natin. Yung pinag-uusapan sa palabas natin, Brother Tony, na binanggit ni Pastor, ito ay mga pang-araw-araw na sitwasyon na kalagayan. Totoo. Na pag inaplayan mo ang tamang prinsipyo mula sa Biblia, ay maaayos mo ang karakter mo, ang attitude mo. Ika nga, makapag-step up ka. Pag wala ang prinsipyo ng Biblia na binabanggit natin, may hinahanap ka, ba't hindi mo matagpuan? That's why ang hinahanap mo, girlfriend number 1, number 2, number 3, padami ng padami. You bet. And yet, kada mahanap mo na hindi ka tumatagal, yan ay dagdag sa pagbaba mo. Ingat kayo. Pababa ng pababa. Yeah, that's right. Brother Tony. Yes, tama po yun. Tapos, nakarami ka na, maganda yung sinabi kanina ni Pastor, nakarami ka na, wala kang natutunan. Correct. Wala man lang naging Check. improvement. Wala man lang naging pagbabago sa iyong buhay. Kaya napakagandang reminder ito kasi sa totoo lang, Huya, pag usapin natin, lalong-lalo na pag kausap po natin yung mga tagalabas or mga hindi po Kristiyano, yan ang bukang bibig eh. Paramihan ngayon. Paramihan kung ilan na yung naging girlfriend, paramihan ng mga alam, etc. and etc. I think, alam nyo na po yan kung nagkakaintindihan na po tayo regarding po dyan. Yan po ang nagiging bukang bibig po nila. In which is, pag ikaw po ay Kristiyano, dapat hindi na ganyan yung mindset natin. Kung ganyan pa rin yung iyo pong mindset until now, there's something wrong within your attitude. Kaya napakaganda po nito na, can you imagine na maglilid ng isang pamilya, tapos yung kanya pong attitude ay hindi maayos? Siguradong sa kanya pa lang may problema na siya, papasok siya sa panibagong relasyon, may kasama siyang isang magiging asawa, tapos hindi niya kayang panindigan, hindi niya kayang handle dahil may problema siya sa attitude, sigurado magkakaroon po yan ng problema. Kanina po, Right, ang Tony. maganda, Pastor Hill, sir. Yes, sir. Yeah. Alam mo, the worst pa dyan, pagka pumasok sa panibago uli, na ang dala-dala, walang iba, kundi yung experience, mapait na experience niya sa iba. Sa Yeah. ibang babae, sa ibang lalaki. So ano yon? So magiging, walang iba, kundi yung fear. Fear of what? Losing the relationship. So, na yun ay punong-puno ng pagduruda. Yun. Which is, makikita nyo, pag pumasok na yan sa totoong relasyon na mag-asawa na punong-puno ng pagduruda, yun ang simula lagi ng away. Yeah, that's Yun. right. At kailangan ng agreement sa cellphone. Yun. Tama yun, sir. Alam mo, Brother Tony, Yes, sir. maraming binigit si Pastor na magandang talakayin natin na himay-himay. Maganda eh, maganda But eh. again, because of material time, ay naano tayo. Yes, sir. But next week, talakayin ang mga sinasabi ni Pastor. Yes, sir. Yung sa dami Yeah. mong pinasok na relasyon, ikaw ay natakot na tuloy. Na konting kasi you have now the fear na mawala ang relasyon sa'yo. Kung ikaw ay papasok sa buhay mag-asawa, na yan ang karga mo, ang dami mong dala. Yeah. Ang dami mo excess Yeah. baggage. Totoo yan. Tama. Pagdating mo sa buhay mag-asawa, konting kaluskus lang, fear. Kung may communication barrier ka nung mga previous relationships mo, dala-dala mo yan sa pag-asawa mo. Kung nagdududa ka sa kanya noon, kaya naghiwa-hiwalay ka ng ilan man sila, pagpasok mo sa buhay mag-asawa, madali ka magselos, madali ka magduda. Yeah. That's it. Mababae, malalaki. Mas nakakahiya pag lalaki siloso at lalaki grabe magduda. Malalaki mong tao, pambihira naman. Yan, no? Yun ang mga magandang talakayan ba dito, Tony? Kasi hindi natin nakikita ng mga taga-subaybay natin, mga kabataan, akala kasi nila pag maraming girlfriend, maraming boyfriend, ikaw ang sikat. Yeah, totoo yan. Yeah. Not knowing, sinasanay mo ang sarili mo sa kapalpakan. Yes. Yun. Dapat sanayin mo ang sarili mo sa tagumpay. Yeah, amen. Hindi sa palpak. Mm-mm. Di ba? Kung nasanay ka sa palpak, train up a child in the way he should go. Kung nasanay ka sa palpak, sa dulo, palpak ka talaga. Yeah. Ay doon mo sanayin ang sarili mo eh. On the other hand, kung sanayin mo ang sarili mo sa mataas na standard, na gusto mo tagumpay ka parati, yung attitude na yan, makikarry over mo yan.
Yeah. And sa bandang dulo ng buhay mo, tagumpay ka. Bakit? Sinanay mo ang sarili mo, ayoko maging pumalpak. So kukuha ko ng tamang katuruan, paano maging matagumpay sa buhay ko. That's it. Amen. Amen. That's Napakaganda leveling po up. nun. That is stepping up. Yun sinasabi mo na yan, brother. Eksakto na yan dapat. Kasi baka pag pumasok ka na sa buhay may asawa, dalawa lamang ang pagpipilian mo. Good experience that you have learned from your bad experience, or you will stay in your bad experience, Yeah. Amen. which will totally ruin your life. Wow. Wow. See, ang nakakatakot dito, wala kang ibang daladala, kundi fear and bitterness. Yun. That's right, sir. Mahirap yun, sir. Why? Because of frustration. Mahirap yun, Brother Tony. Ang hirap pag pumasok sa buhay mga asawa na ang dami mo excess baggage on fear and frustration. Mahirap ayusin yan. Bitterness. It will take years bago matanggal yan. Ito yan. Next meeting, Brother Tony, next episode, talakayin natin yan in detail. Yes, sir. Yung mga binanggit ni Pastor ngayong gabi. Amen, amen. Kaya once again, Pastor Hill, sir, marami pong salamat sa inyo pong mga ibinahagi. No, bagamat alam po namin that you are very busy sa inyo pong mga ginagawa po dyan sa Ramos Tarlac, pero nagbigay po kayo ng oras para makapagbahagi po sa ating pong programang The Preparation. Once again, Pastor Hill, marami pong salamat, sir. Panalangin nyo lang yung aming biyahe pabalik. Yes, sir. Amen. Amen. Amen, sir. Yes, sir. May, Alright. may Starbucks sa daan pa uwi, sir. May Starbucks. Yun. Yun. Amen, amen. So, sa pagkakataon pong ito, shoutout po muna tayo, sir. Okay, shout out tayo sa mga sumusunod na nagsubaybay sa atin ngayong gabi. Erica Razalas, Eunice Calibara, Cesar Landrido, Einas Castrens, Rose Jean Ash Cabillas, Manny Raimundo, Cristo Joelen Mar, Claret, Dennis Ormineta, Irma Hamila, Dominic Pioquinto, Mike Shaco, and Micaela. Shout out din sa mga kasamahan ko sa Philippine Navy, Tony Claro, Bojong Bautista, Lenlen Regalado, Janelle Mendoza, and Dayan Cas. Total outlets for tonight, 149. Amen. 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 Po. Amen. So marami pong salamat sa patuloy pong pagsubaybay. And of course, bago tayo magpaalam, Huya, bigyan muna natin ng konting pagkakataon. Baka may mga nais pong banggitin yung mga co-host po natin regarding po sa i-share po ng ating pong pastor. Unahin po muna natin si Ma'am Sai. Ma'am Sai. Yo, thank you po, Pastor Hill. At kapasalamat ako sa mga natutunan ko po tonight. And then yung sinabi nga ni Pastor kanina na dapat maging fit or maging tama pa rin yung ating attitude. Kung sa good season man, out of season man, or sa season, dapat maging maganda yung attitude natin in the future kung magkakaroon tayo ng asawa. Kasi mamaya nga naman, meron tayong ini-expect na hindi pala ganun yung ugali niya. Tama, totoo yan. Ano yung magiging attitude Totoo natin. yan. So, Yes. nagpapasalamat po ako. Pastor Hill, ang dahil niyo pong sinabi, nag-take down po ako ng notes. Thank you po. Ang And pera, ibibigay ko po yung ibang floor sa aking mga kasamahan. Amen. Sige po. Ma'am Rons. Ma'am. Sir, maraming salamat. Pastor Hill, maraming salamat po sa shinare po sa amin ngayong gabi. At ang nag-cuts ng attention ko doon, sir, encouragement sa mga kababayan or kalalakihan man na pagtingin mo sa salamin, medyo hindi ako kagandahan, kagwapuhan in a physical eyes. Pero kung i-apply nyo na ngayon, sinabi ni Pastor, yung fruit of the Spirit, which is love, na yung attitude natin Amen. about sa bagay na yan, na yung fruit of the Spirit, hayaan na manguna sa buhay mo. Amen. Dahil sabi nga ni Pastor kanina, na yun ay sa ilalim, inside, ang i-work ng Holy Spirit. At maging irresistible ka na. Yun. Kapag na-apply mo yun, mag-step up ka sa pag-uugali na yung fruit of the Spirit ang i-entertain mo ngayon. Yung works of the flesh na nakatuon sa physical, tanggalin na. At sigurado, babae ka man o lalaki, sabihin mo man ngayon na, hindi ako nagka-boyfriend. May sabi nga dyan kanina sana all my boyfriend, my girlfriend. Talaga. Magpasalamat ka. Pati sir, yung katabi ko dito,
wala kaming experience dahil wala kaming boyfriend. Magpasalamat Yun. kayo. Dahil ang una nyong maging boyfriend or girlfriend, siya na yung asawa mo na Yun. bunga ng Holy Yun. Spirit. Pero Ayun. wag kayong maglong sa girlfriend at saka boyfriend. Maglong kayo sa asawa. Yun. The best na Amen. asawa. Pakinggan po natin si Ma'am Ara. Ayun. Ang natutunan ko po, or isa din po sa nag-catch up po sa akin sa gabing ito, at nai-relate na po din po ito sa atin ng ating mahal na pastor last week, sir, na kung saan it is the work of Holy Spirit po para maging attractive po tayo. Kumbaga yung Holy Spirit po, yung nagtatrabaho para kaming mga babae, ay ibibigay maging attractive po doon sa piniprepare na lalaki someday ng Panginoon. So it is always the work. Ang kailangan lamang po namin is mag-submit mula doon sa Holy Spirit at hindi po namin alam na sa pag-submit namin is nag-step up na kami. Yeah. At para kami din po ay maging irresistible. So pag sinabi natin irresistible, di ba, parang too attractive masyado yan. Yun, ay, So, kaya, pambihira naman it is yan. always the work Too of this Holy... attractive. Pagka ang Holy Spirit po talaga yung hinayaan po natin, sabi nga nung nakaraan ni Pastor, paano ka ito-turn down kung dala-dala mo, kung meron kang true love or real love na galing po yun, Tama. work po yun ng Holy Spirit sa Amen. buhay natin. Yun. Kaya Amen. napakaganda pong paalala po yun mula sa ating mahal na Pastor. At baon-baon po ng mga, yun po yung sinasabi namin kanina, sir, na busog po tayo ngayong gabi. Amen. Busog po tayo ng prinsipyo mula po sa ating mahal na Pastor patungkol po sa prinsipyo sa pag-aasawa. So maraming salamat po, Pastor Hill, sa patuloy po na pagbibigay niyo po ng oras po para sa programang The Preparation. Amen, amen. Maraming salamat, Ma'am Ara. Maganda yun, no? Being irresistible. Hindi dahil sa mapula mong lipstick, kundi sa fruit of the Spirit. Iba talaga, iba. Amen. Amen. All right. Huya, sir. Okay, dagdag shoutout pa kay Carlo Abeto, John Bustillo, Marnie Pacapac, and Diane Valencia. Likewise kay Sister Christy na live audience ngayong gabi. Shout out to the max. Wow. Amen. Maraming salamat po, no? Bago tayo magpaalam, baka may mga nais mong batiin si Ma'am Sai, Ma'am Sai. Yeah, gusto ko lang basahin yung comment ni Sir Alex Robles. Sabi ni Sir Alex, Sir George, pasalamat ka, wala kang naging girlfriend. Ayan, gusto ko pong batiin lahat ng Southeast family. Si Ate Bubbles, nanonood siya, si Mami, ayan, at si Graham, sana mapanood mo to. At sa lahat po ng Team Patient, good evening po. Salamat po sa pag-tune in sa program. Yan. Ma'am Ara. Ayun, thank you po. At gusto ko rin basahin bago matapos po yung comment ni Ma'am Christy Tungol. Sabi, share ko lang po, biyaya po kasi ng Panginoon sa amin ni Sir Con. Never po siyang nagbigay ng rason para matakot ako or even po magselos. And all it Amen. boils down sa attitude po na meron siya. Yun. So, ayun po. Wow, Thank you po. amen. Maraming salamat po ulit sa Team Fearless, sa lahat po ng grupo ng Team Preparation at syempre po sa live audience po natin ngayong gabi. Maraming salamat po at sa patuloy po na hanggang ngayon, sir, 120 pa rin yung viewers natin. Thank you so much po sa inyo. Amen, amen. Amen. Maraming salamat, Ma'am Ara. Ma'am Rons. Maraming salamat sa lahat ng viewers natin ngayon. At yung towards pala, sir, bago ko makalimutan, my vibration and my spark. Spark, yan. Yung maayos Yun. yung attitude. Yun. Yung Sparkable. nagsasubmit sa Holy Spirit. Wow. Natutunan ko yan kay Brother Roy. Huya, Kay Sir sir. Roy pala yun. Amen. Sir Roy, sir. Okay na yun. Shout out ko na lahat ng kasama ko sa Philippine Navy, Philippine Fleet. See you next Friday for our show. Amen. So sa lahat po ng mga nanood, maaring kayo po ay nabitin. Huwag kayong mag-alala. Itutuloy po natin ito next Friday. So ipag-pray lamang po natin patuloy, of course, yung ating pong pastor. No, and of course, nakikita naman po natin, bagamat may pagkakataon talaga na pagod, marami pong schedule, pero nakikita natin, he is always fit to work, sir. Maraming salamat, Pastor Hill, sir, Ayan. Oy, for di being a basta. part once Yes. again for our program. At magkita-kita po tayo sa susunod po na Friday. No? At nagre-reconnect ngayon si Pastor. Bago tayo magpaalam sana, hingin muna natin siya ng mensahe. Habang nagko-connect, so mag-thank you kay Ma'am Christy. Meron siyang ginawa sa akin kanina yung aking prick mata. Ayun. Ma'am Christy, ayan, thank you. At Ay, yung picture Yes. ng mga team preparation na nakapanood po. Ayan, una na po dyan yung Team Steadfast. Sa Yun, oh. panguna po ni Sir... Amen. Sir Winter, sir. Sir, sino po leader dito? Si Sir Dave. Ay. Tama po ba? Yes, Sir Sir Dave. Dave, Yung yes. napagaling na, wala ng UTI. Thank Yes. you, sir. At ganun din po si Sir Emilio from Team Fearless. Fearless. Maraming salamat po. At ganun din po sa Team
Purposeful sa pangunguna po ni Sir Alfonso at ganoon din po sa Team Patient sa pangunguna po ni Sir Jeniel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Amen. Team preparation. Alright, so nakapag-reconnect na ba si Owen? Alright, di bali po, no? So it's already 9:43. Huwag po kayong mag-alala. Yun. At itutuloy po natin to next Friday sa ating pong programang The Preparation. Good night. God bless us all. See you next Friday. See you next episode. Thank you, Pastor Gil. Fellowshipping with the Lord, fellowshipping in the Spirit, fellowshipping with the family. Fellowshipping with one another as we walk in the light. Fellowshipping with one another as we walk in the light. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives. We're talking about sweet fellowship, sweet fellowship, sweet fellowship. Damning grocery choices with sulit prices at your fingertips.